Mga kapatid, wala nang usok yan. Kaya nga lang, maraming dahon. Ayun, yung may-ari, oh. Oh. Yung may-ari, oh. Oh. Walang scam-scam, ha? Wala nang usok, oh. Mamaya, pagka-test drive mo, kuya, interviewin ulit kita, ha? Sige. Sige, hataw. Kasi pag ganito akyatin, talagang ano ka. Makausap mo siya nung una. Oo. Ngayon, check natin. Hindi ako kinakabahan sa akyatan. Kasi pag akyat, kinakabahan ako. Alam mo na po sir, bago natin ito galawin. Oo. Kasi nga, parang ano siya, tigilin din naman sa may akla. Pero yung ano niya, pulang sa puwilo. Yung adventure nga, nasundan ko, naiwan na ako ng video eh. Nabitikan na ako ng isang Montero eh. Malaki talaga pinagbago ah. O ngayon, na-test drive mo na. Okay, walang no problem. Ganda ng hatak niya. Lumakas na. Lumakas talaga. O, kahit nang pakyat kami, hindi siya pigil eh. Oo. Talagang bigayan niya eh. Bigay na. Kasi namdaman ko, nung ako mag-isa itong pakyat ako dito eh. Talagang parang makaakyat. Hindi makaakyat eh. Kaya yan ang naramdaman. Ito ngayon, maano na Lakas kami. na. Talagang... So, mapapatawad mo na yun ang scam sa'yo. ha? Mapapatawad mo. Tagal lang pinatawad eh. Kaso, konsensya na niya yun. Ay, may mga sundalo tayo dyan, eh. Oh. Ay, Oh. bahala na ang Diyos nun. Pero at least, di ba, na-solve na yung problema mo. Eh, 3 taon ko rin yun pinag mula 2020 ko yung nakuha eh. 3 taon mo na. Na gano'n, na talagang ramdam ko na hindi ako pakali, hindi ako makatulog. Hindi dapat hindi na overhaul, no? Saka wala siya ano, yung walang gari pag nag-aapa ka sa ano, talaga tasado. Pag magkasaan hindi siya ano, Yun po, kunting tapak nyo, bumibigay na siya. bibigyan sa natanggal yung ano na ano siya yung top overall dahil nga Hindi, yung top overhaul, matic yun. Kasi nabalok ko talaga barbula. Yung ng iba, sabi, pati sa kasa, sabi kaya overhaul daw. Sabi ko parang hindi ko tanggap na overhaul eh. May nagtanong na nga ako ng ano, ng makina doon sa Banawe, 130. Sabi ko kung magano ko ng makina, mabigatin kung pa-overhaul ko 100, 2 linggo di abutin. Oo. Kaya mabigat-bigat na isipan. At saka mga trabaho din yun, change engine ka pa. Oo, ang dami. Kaya sabi ko, teka, baka mayroon pa ibang paraan. Butin na yung ano, katitingin ko rin sa ibang mga nagbablog. Nakita nga kita. Yun yung ano dun. Sabi ko, ayos to ah. Mukhang pulido to mag-ano eh. Hindi na talagang, Pero sir, ngayon ko lang napansin, mukhang taga Harvard ang dating. gwapo ka pala talaga, kaya pala ano eh. Pangalawa lang ako sa iyo. Oh, Ulitin natin siya. ulitin mo. Oh. Oh. Pag ganyan. Oh, wala oh. Balik mo. Ano? Na. Oh. Nakita mo yung Uno, tanggalin mo. Oh, nandun pa rin yung tak-tak na. Tanggalin mo yung 4. Tingnan natin, magkamang kita. Hindi okay buga, may knock siya, may knock. Oh, ano, wala. Ayun. Kung babalik man yung isang injector, Kung sakali. palitan natin. Pag-ipon-ipunan ulit. Oh, pasado naman siya sa buga. Ah. Kaya lang, ako duda ko noong araw pa, yan na yung problema na may narinig silang knock. Kaya tuloy napilitan silang i-overhaul. Ang ano ko talaga, yung gumanda talaga yung hatak niya. Maganda yung pick up niya. Pick Kasi up dati niya. parang pag ano ko, parang gusto mo pa sabayan mo pa ng tulak eh. Hindi, Montero, ano nga yan eh, pagka Yan eh. inabante mo yan, naiiwan ulo mo eh. Kasi nadala rin ako ng 2011, pag ganon ko, talaga kahit umakyat kami ng bundok, nagkuwari kami nun. Talagang kaya niya ano eh. Hindi ka talaga ibibitin sa kyatan. The best talaga yung ano niyo. Ayun naman, nakakataba ng puso yan. Kaya ano, ipagmalaki ko Natyaga. sa mga kaibigan ko. Nakuha sa Ano, tiyaga. Talagang yan ang kasabihan na huwag mawalan ng pag-asa habang may buhay. Habang may buhay, may Yan yung pag-asa. sinabi. Mag-bibleed na lang sila ng preno? Preno ba? Yung preno, kasi parang naramdaman. Okay, maganda naman siya, pero pag nag-steady Ayun. siya ganun, parang medyo, parang may ano siya, may buwa-baba ng kaunti ba? Dahil Pag sa... steady mo, so dapat steady, ganun na talaga, pero parang may ano siya na... Hindi, sa automatic, ganun talaga ha. Ganun Baka naninibago ka lang ha. Sa automatic, pag apak mo, medyo bumababa pang konti yan. bababa, Oo. Hindi pwedeng matigas ka agad yan kasi sa automatic, yun ang panimpla mo eh.
Bumababa sir. Oo. Naisip ko baka wala nang ano noon. Hindi, hindi. Ginagawa ko, ni-release ko ng kaunti. Hindi. Ano ko rin. Oo. So automatic hindi pwedeng matigas na pag inapakan mo kasi pag umaabante ka, yan yung parang panimpla mo. Kung matigas yan, yung isang dampi mo lang bumibitaw kagad, gaganon yan. Sa Sparko, pag apa ko ng ganun, hindi ko namdaman na umano Kasi mahina pa puwersa nun ngayon malakas na Ito ano kasi. Nagka-problema ka naman ngayon sa preno kasi lumakas. Kasi pag bumibitaw ka, yan kasi yung panimpla mo Kumbaga sa sa mga manual, yan yung clutch mo. So automatic kaya malakas mapudpud ang brake pads kasi yun yung panimpla mo. Papansinin nyo pag umaabante ka, yung preno binibitawan mo dahan-dahan. Diyan lahat ng ano Kaya hindi pwedeng sudden yun na pag-apak mo, dikit kagad. Paano pag binitawan mo, wala kang panimpla. Solve na to. Taga Paranaque. Thank you. Solve na tayo. Ayan, okay. Medyo Ito mga kapatid yung nasirang transmission, manual. Ang nasira dito, main drive. Ito yun, bago. So ito yung bearing na bago. bago na yan. Nasaan yung nasira yung pinagpalitan? So, Ito yung Ito, ayan. yung yoyo, hindi siya nakabili. Hindi nakabili, pinag-ubran na muna natin. Oo, yung kaka-synchronizer, black and ring, itong ring na to, hindi rin siya nakabili. Ipakita mo nga, ikot mo nga konti ito. Pakita mo nga itong Ayan. Ito, diferensya niya. Ayan. Ibang-iba na yung yung mga ipin niya Ito, tama ang ngipin ito. Ito, ayan na, dumulas-dulas na. Sige nga, paano yung yung kumakalas? Paano? Halimbawa, ito. Ito, ang ikot nito pa kanan. Pakanan. Ngayon, pag pumasok to, Ito, papasok. pasok to dito. Pagpasok niya yon dudulas. Sige nga, pwede ba ipasok yun? Siyempre, Alam ko, pwede. Tutulak mo to no? ito yung gitna. Ayaw. Kailangan may nakahawak. Ayan. Ayun, pumasok na, Kita niya, pumasok. Kulang pa. Tapos tulak mo pa, no? Tulak pa. Ayan. Ayan, pasok na yan. Pasok na yan. Yan, direkta na yan. Ang rekta ito, nasa flywheel na to, sa crankshaft. No, direkta Dire-diretso yung ganun. Dire-diretso. So lahat gana na to. Oo. Pero sa totoo lang, yung mga gear na to, wala nang gana to kasi yung buong shafting umiikot na yan hanggang dito. Direkta na to rito. Rekta na yan. So yan yung kwarta, yan yung rekta. Kwarta, rekta. Ngayon, ang nangyari dati, umaatras to, gawa nung yung mga ipin. Itinutulak. Dahil dulas yung ipin. Pagpasok niya. Ayun pagpasok niya rito. Tuturo ko ayan Papunta ron. Tignan nyo yung curtain na yan Ikot ng makina pa kanan pakanan. So ang tendency, itulak niyan ganun. Tutulak. Okay. Itong sinatabi nilang tanso na synchronizer, ang talagang tawag dyan, blocking ring. Blocking ring. Ang synchronizer talaga, itong gitna, itong yoyo. Ano yung blocking ring? Bakit mo masasabing blocking ring? Anong trabaho ng blocking ring? Yun yung guide. Kumbaga sa bilyar, yung tako, yun. Yung guide mo para pumasok ka rin. Para pumasok, kumbaga sa sa kanya manunulay. Sa kanya tutulay. Papasok sa loob yung gear. Para hindi magbanggaan yung mga ipin. Yes. Di ba yung mga lumang, yung mga lumang transmission na pagka kinakakama yung gumaganon? Wala pang wala pa, hindi pa uso synchronizer nun. Anong mga transmission yun? Ay, mga malalaking truck na RPM style, hihintay mo yung RPM niya na yung saktong RPM, tsaka mo bigla ipapasok. Isasakto mo. So kaya pala ibang mga matatandang driver, ganun ang ginagawa, sinasakto. Sana yun, nag-timing, natin na timing. Hindi, di ba may wheelies tayo rito na kapag kung nakambyo natin, gumaganon? Yun yata yung mga wala pang synchronizer. Yung 3-speed natin na walang synchronizer. 3-speed, So, i-guide niya yung yoyo, yung pero dito sa atras wala siya. Wala siya. Sige nga, paano ba yung atras? Ayan yung atras, wala siyang synchronizer. Kasi hindi mo siya pwedeng ipasok sa atras ng mataas ang revolution per minute. Talaga mababa lang. Yan ang atras. Yan. So ito namang yoyo na to pumasok dito sa gear ng atras. Sa atras. Ito pag umikot ng pakanan, ito naman magiging kaliwa. Nag-reverse yun. Wala pala tong planetary gear. Walang planetary gear. Pero yung mga automatic transmission may planetary gear Nabubuhay sa planetary gear yun. O mga automatic transmission, no? Oo, pati yung mga starter natin ngayon, puro may planetary Gear. Pero Chip, nakita ko yung mga
yung mga gumagawa niyan, pinuputol yan, tapos ikino-convert nila yung ano yung Ay, yung iba clutch, iba yung transmission. clutch, iba transmission. Pinako-convert nila yan, pinuputol nila yan eh. Oo, pagka kunwari, makina mo, noon kasi mga 221, 214 diesel, lalagyan namin transmission ng Toyota. Toyota. Oo, kaya ang clutch namin, Toyota rin. Toyota, oo. Tapos, pinuputol to kasi umiksi na, may adapter eh. Hindi naman Duduktat ay haba na matibay naman yun eh, di ba? Lalo na kung natorno, no? matibay din. Matibay din yun eh. Kasi hindi naman siya masyadong persado dahil dadaan naman siya sa mga gear eh. Maraming ikot to eh. Oo. Yan dito persa sa likod. Oo, nandito persa kaya ito mataba. Ito mabigat. Bakit naman ang papalitan mo lang ito, main drive? Bakit kinalas mo pa lahat? Parang gusto mo lang kumita. Hindi, kasi hindi ito dadaan dyan oh. Oh. Kailangan unahin mo siya o sabay-sabay mo siyang kalasin. So kahit na ito lang ang kakalasin hindi mo. mo siya, tasasin mo lahat yan. Pati itong mga to? Lahat yan, alisin mo lahat yan, pati Oh. bearing. Hindi ba dinadagdagan? Para maghiwalay silang ganon, para makuha mo tong main drive. Ay nako, hindi pala madaling trabaho. Hindi, overhaul talaga yan. Overhaul talaga. Pati ito, tanggal to lahat. So para makuha mo lang to, kakalasin mo lahat. Oo, akalasin mo lahat. Kaya pala yung nakaraan na ginawa mo, pinalitan mo na halos lahat yung bearing na mahina na. Baklas lahat yun. Oo, hindi pwedeng shortcut. Kailangan talaga. Hindi, tsaka kung may mahina ng bearing doon, may konting kalug na. Yung Starex na ginawa natin, di ba nahirapan maghanap ng bearing yun eh. Tatlong bearing lang yun pero... Bearing lang yun pero palit lahat. Oo. Kasi dito sa loob nun, palit din mga bearing nun. Yun. So, kakalasin mo to, kakalasin mo pa rin lahat. Mga kapatid, ito yung Sportivo ni Sargento Vigo. Uuwi na siya ng Capiz. Magbabakasyon doon. Kaya kailangan ikondisyon ng todo. Mula sa preno, sa aircon, change oil, lahat. Gagawin namin dito para kapag po ito'y bumiyahe na ng malayo. Mula dyan sa Batangas, sasakay ng barko, hanggang sa makarating ng Aklan, tapos Capiz. So yan, kailangan i-kondisyon muna ng mabuti. Sargento Vigo, mag-iingat ka. Okay mga kapatid, ito yung RAV4 na in-overhaul namin yung automatic transmission. Ipaparinig ko lang sa inyo yung tunog ng makina nito. Kasi ito ay nilagyan ng maling langis. Hindi tama ang viscosity. Sige, start mo. I-change oil namin ngayon para malaman natin kung yung langis na inilagay niya yung problema, kasi hindi naman dapat magkaroon ng ganyang knocking eh. Sige, patayin mo na. Matindi yun na hindi pwedeng hindi ito bubuksan. Kapag ito hindi nakuha ng Repsol, bubuksan natin ang ibabaw nito. Ito yung nakuha namin langis dito sa RAV4. Sabi ng may-ari, ito daw yung 20W50 na langis. Tignan nyo naman kung gaano siya kalapot Ngayon, itatry natin lagyan ngayon to ng Repsol. Unti-unti natin kasi galing siya sa makapal na viscosity. So lagyan ko muna to nung Elite, yung ating 10W40. Lagyan muna natin. Tingnan natin kung mawawala ingay. Sana mawala, kung hindi piston pin. Lagyan natin ng Repsol. Baka tumahimik. Kasi ang kapal talaga nung dati. Tingnan natin, lagyan natin na medyo manipis, 10W40. Sana makuha. Pag hindi nakuha, bukas ang makina. Unahin natin yung top. Doon lang muna tayo. Pero pag hindi, piston pin. Yung ingay kasi na yun, sabi ni Chip, mukhang piston pin eh.